Ay niyang kulit, tsak ika'y mapapaibig. Ang bibi mo at ang bibi ko. I love you! Love you, pare. Bibo! Bibo! Yes, friend, ako ay nagbabalik, DJ B-Boy Bibo, para sa ating tuloy-tuloy na BB Time at tungkol sa usaping family confrontation tuwing may special occasion. Yes, friend, kung tatanungin ka, kumusta ang inyong sitwasyon kapag mayroon kayong ginaganap na family celebration, hindi lang tuwing Pasko, no? Hindi lang tuwing bagong taon, idamay na rin natin kapag merong may birthday, or hindi naman kaya ay meron lang kayong simple reunion or gathering kung saan ay muli kayong magsasama-sama at magkikita-kita. Kayo ba yung tipo na harmonious lang? 'Di ba? Talagang masaya lang ang lahat. Magaan ang ambience, walang papampam, walang epal, walang pikon, walang galit, walang issue. Lahat uuwi ng may ngiti sa labi. Kumbaga walang kailangang i-crop sa family picture. Diba? May mga ganyan yung sobrang inis mo sa kanya. Ate, doon ka pwesto. Tita, doon ka sa dulo. Tapos ang technique, yung pala yung rason para madaling makrap sa picture kapag in-upload. Ayan ha, diba? Ang saya, no? Ang saya nung ganon, yung talagang magaan lang ang lahat. Kumbaga, well spent yung panahon, oras, effort na inilaan ng bawat isang miyembro ng pamilya para muli kayong magsama-sama at magkita-kita para lang magsaya. Diba? Basically, that's it. Magsaya, mag-enjoy, mag-catch up sa isa't isa. Diba? Kasi actually, pwede naman talaga siya, pwedeng mag-celebrate nang walang hate. Kaya nga kayo nagsama-sama para share kayo sa paggawa ng masasayang alaala. Ambagan kayo sa pag-create ng memories na masaya. Pero in reality, on behalf of it, on the other side, unfortunately, may mga yes friend tayo na kabilang sa isang pamilya kung saan ay bawat gathering, laging may eksena, laging may drama. Ewan ko ba? Ano ba yung pamilya nyo? Lahi ba kayo ng mga artista? Diba? May mag-aaway na magkapatid, may magtatalong anak at magulang. Ano ba? Ano ba yung pinuntahan ninyo? Shooting ba yan ng teleserye? Ang gulo-gulo ninyo, ang gulo-gulo nila. Grabe na, 'di ba? Kung ako yan, papanoorin ko lang sila Zay habang nagmumukbang ng Shanghai. Oh. Pakialam ko sa'yo, mag-away-away kayo dyan, go. Bahala kayo magutom sa away, basta ako kakain nang nakakamay para mas masarap, 'di ba? Oh, kaya shoutout po no sa mga pamilya na iskandalosa. Hindi ko alam kung yan ba ang tamang tawag sa inyo, no? Pero gets nyo na yan, diba? Tamaan ng tamaan. Sadyang may mga ganyan talaga. Oo, yung habang lahat nag-iingay dahil sa saya, sila ay nag-iingay dahil sa away. Yan. Oo, yung mga talaga namang pataasan ng boses, palakasan ng sigawan. Dito! Ay, nakita makita sa susunod na taon! Hindi! Wala mo magbabago! Wala sa pamilyang tao magbabago! Bahala kayo dyan. Nakakahiya kayo. Magpapasko kayo sa barangay hall talaga. O, diba? Yun yung mga hindi maiwasang pagkakataon, no? Sa mga celebration na as much as possible, sana wag na nating, 'di ba, gawing komplikado ang lahat. Magsaya lang tayo kasi wala yan sa program flow. Oo, hindi yan kasali sa event natin for today's video, 'di ba? Kasi nakaka-KJ 'di ba? Nakaka-kill ng joy yung mga ganyang ganap, 'di ba? Na sa dinami-dami ng pagkakataon
Ngayon pa talaga kayo nagkapikunan. Parang yung letter sender natin, no, na si Marjorie, kung babalikan natin ang letter na kanyang ipinadala para sa kanyang pamilya, kung saan ay nag-vent out siya, nagrarant siya, naglalabas siya ng hinaing niya para sa kanyang mama na hindi na nga niya inabala, no? Siya na yung punong tagapaghanda ng kanilang kakainin para sa Noche Buena, pero yung mama niya talaga namang nilait-lait daw ang luto niya. Oo. Kinutsa-kutsa ang mga handa. Well, nakakasama din naman talaga ng loob yun, di ba? Imagine, nag-effort kang maghiwa-hiwa ng sibuyas, bawang, di ba? Nagkanda sugat-sugat ka kasi mapurol yung kutsilyo ninyo kakahiwa ng karne ng baboy. Nasugatan ka, nagasgasan ka sa grater ng cheese. Tapos sasabihan lang yung luto mo na, hindi masarap, wala akong gana kumain. Nakakasama din naman ng loob yun. Sana pinili mo na lang kung ano yung feeling mo nasarapan ka. 'Di ba? Kasi for sure marami naman siyang nilutong potahe. Sana kinain mo na lang yung pagkain na nag-enjoy ka. Or kung may hindi man masarap, sana kinimkim mo na lang kahit ngayon man lang. Oo, tapos next year, sa susunod na Pasko, sabihin mo, nak, wag ka na mag-abala, ako na magluluto. Kasi hindi ko gusto yung luto mo noong nakaraang taon. Tsaka mo ipagtapat, di ba? Pag isang taon na ang lumipas. Para walang samaan ng loob. Di ba? O, hindi naman yung isa pang member ng pamilya, si Papa. Si Papa na inuna ang barkada kesa ang pamilya. Ay, alam nyo, nakakalungkot. Kasi sa realidad nangyayari talaga yan, no? Pansinin ninyo kapag besperas ng Pasko, yung bago sumapit yung oras ng Noche Buena, makikita ninyo yung mga tatay-tatay na nagiinuman na ang aga-aga pa. 'Di ba? Nauna pang mag-effort para sa barkada. Ay par, bibili ako ng isang case para sa atin mamaya. Sagot ko na rin pulutan. Samantalang sa pamilya, wala nga. Wala man lang, kahit sibuyas walang naibigay. Grabe to si Papa, tas pag uwi niya tulog na siya. Paano? Lasing na, alak pa. Diba? Manong ilaan mo yung espesyal na araw, espesyal na okasyon na ito para sa pamilya mo. Or pwede rin naman diba? Pwede ka naman makipag-inuman dyan. Alas 6 ng gabi, alas 5 ng hapon. Sige, makipag-inuman ka, pero sana meron kang limitation na kapag dating ng alas 8, dating ng alas 9, basta bago pumatak ang alas 12 or oras ng kainan, sana may energy ka pa para sa pamilya mo. Sana may lakas ka pa para makipag-bonding sa kanila. Sana meron ka pang natitirang panahon para sa iyong pamilya. Kasi pamilya mo yan. Yan ang aarog at magmamahal sa'yo. Yan yung tunay na may malasakit sa'yo. Sana wag mo naman silang baliwalain sa araw ng Pasko. Tapos yung mga kapatid din, hindi nagpatalo. May entry din sila. Oo, embes na sila yung makatuwang kasi sila yung mga kapatid ni Marjorie. Ang nangyari, yung dalawang kapatid niya nagtalo pa, nag-away pa. Ang galing. So wala talaga nga asahan. Ano to, only child si Marjorie? Diba? Tama yung sinabi niya, nauna pang nalunok yung handa kaysa sa pride. Inauna pa yung away-away, yung gulo-gulo, di ba? Ending wala. Kaya nakakalungkot, nararamdaman ko yung nararamdaman ni Marjorie na imagine uupo ka sa isang hapagkainan kung saan ay inaasahan mo, di ba, masaya kang nag-effort para sa pamilya mo na iniisip mo, ini-imagine mo, ini-expect mo na mamayang gabi. Sama-sama kaming kakain. Magtatawanan, magpapalitan ng magandang kwentuhan, magbabatian. Pero kasalungat yun nangyari. Kaya nakakalungkot, nakaka-disappoint yun. Diba? Na kabaliktaran yun nangyari sa ine-expect mo. Na lahat ang gulo-gulo. Salo-salo kayo sa sa away, sa hindi pagkakaintindihan, sa hindi pagkakaunawaan. Ano bang napapalaan ninyo sa pagiging ganyan? Gusto nyo yung may diskusyon? Gusto nyo yung may kaguluhan? O tapos ano? Happy? Yes, happy! Sino nagsabi nun? Diba? Grabe ngayon pa nagkagulo sa espesyal na araw na ito. Kahapon, araw ng Pasko, diba? Kaya bawi kayo dyan kay Marjorie sa medianoche, bahala kayo magluto. Kayo mag-effort, kayo mag-decor, bahala kayo, wala kayong balon na 2026.
Wala kayong family shirt na nakalagay, Welcome 2026 from De La Cruz family. Walang ganon. O kasi malamang sa malamang, baka nauurat na yan sa inyo. Ay nako, alam niyo mga yes friend, madali lang naman palipasin yung araw ng Pasko ng walang gulo diba? Manong sa isang araw, sa isang taon, kung nasanay na kayo sa pamilya ninyo na lagi kayong merong gulot diskusyon, manong palipasin niyo man lang yung nag-iisang araw na to na wala kayong gulo. Na pagmamahalan lang yun namumutawi sa bawat isa sa inyo. Simple lang, di ba? Pangibabawi ninyo yung pagmamahalan sa isa't isa. Gawin ninyong role model yung reason ng espesyal na araw na to, which is yung Holy Family. Yung pamilyang nagdiwang sa sabsaban. Hiyang-hiya naman si Baby Jesus sa inyo. Oy. Hiyang-hiya naman si Mama Mary na hirap nag-delivery, nag-labor, nagpandahirap mga anak, pero masaya pa rin kumpara sa inyo na nakikipagtalo sa araw ng Pasko. Grabe na kayo. Ano bang Pasko ninyo? Yung birthday ng demonyo? Charot lang. Kayo naman masyado kayong mga pikunin talaga, no? Diba? Gawin ninyong role model yung reason ng espesyal na araw na ito. Diba? Kaya ako personally, naniniwala ko na Christmas, the birth of Jesus, has always been a reminder for us na panatilihin natin ang ugali at puso na tulad ng sa isang bata. Madaling umunawa, madaling magpatawad ng kapwa. Let's choose love over hate. Let's not ruin someone's special day. Do not burst someone's bubble. Do not pop someone's balloon. Do not rain on someone's parade. Sa pamilya o sa kahit anong samahan, majority dyan walang ibang gustong maramdaman kundi kasiyahan. Gagayak yan, mag-e-effort yan, magbibihis ng maganda yan, at ine-expect niya na ang kalalabasan ng celebration ay punong-puno ng kasiyahan. Huwag kang toxic. Huwag kang palagawa ng issue. Huwag kang panira ng mood. Yung rason ng kinauurat mo, ng iniiskandalo mo, makakalimutan mo yan. Pero yung behavior na meron ka, lagi na nila yung matatandaan. Ala, baka next year hindi ka na invited. Oo, mag-celebrate ka ng Pasko mag-isa mo, gano'n. Diba, wag epal. Paskong Pasko, ayaw paawat sa masamang ugali. Give mo na yan sa mga taong nag-i-expect ng joy. So bottom line, mas i-appreciate po natin ang bawat isa ng mas extra special. Ng mas extraordinary. Yes? Oo, lalo na yung mga family member or friends natin na gumagawa talaga ng paraan, no, at nag-e-effort para mas maging masaya yung celebration ng buong pamilya, di ba? Silang naglulustay or naglalabas ng pera, silang nagpapakandahirap na maghalo ng 3 kilong spaghetti. Sila nagkakanda pawis, kakarolyo ng Shanghai. Appreciate po natin sila, no? Palakpakan natin sila yan. Palakpakan. Palakasin palakpakan. Yan. Sarap. O diba? Kasi kung wala sila, sinong gagawa niyan? Wala. Kasi kung palagi tayong magulo, baka pati yung mga matsatsaga na naghahanda, biglang magsawa. O edi nga sa susunod na Noche Buena. Diba? Wala nang gagawa, wala nang mag-e-effort, wala nang magde-decorate. Ang hirap pa man din maging organizer. Lalo na pag yung organizer siya yung dahilan ng disaster. Alam mo yun? Ay nako, so again mga yes friend, let's make time for our loved ones. Ilaan po natin ang mahalagang okasyon na to, ang mahalagang panahon na ito para sa ating mga minamahal sa buhay nang walang ibang iniisip kundi pagmamahalan lang sa bawat isa. 'Di ba? Kalimutan muna natin yung mga issues natin. 'Di ba? Isantabi muna natin yung mga hinanakit natin sa bawat isa. Panatilihin natin yung saya. Let's spend these special days with people who are worthy and truly loves you and cares for you. Minsan lang to sa isang taon. Ibigay na natin to sa bawat isa. Ibigay na natin to sa ating pamilya. Gawin natin siyang laging mas masaya.
Kahit January 1 magsabunutan kayo, go. Walang problema. Pero yung December 25 tsaka December 31, give nyo na sa isa't isa yan. Tsaka na kayo magbatuhan ng inihaw na bangus pag tapos na yung celebration. Oo. Kasi kung patuloy kang manggugulo sa mga celebrations ninyo, ay, sinasabi ko sa iyo, ipapabago ko na lang yung apelido mo. Oo, para hindi ka nabilong sa pamilya kasi makulit ka. Ay, nako. Well, anyways, mga yes friend, naway mas maramdaman pa natin ang pagmamahalan sa isa't isa, lalo na sa ating mga kaibigan at pamilya. Ngayong latak na lang ito, no? Latak na lang yung mga araw na natitira sa taong 2025 at sana mas ma-extend pa natin yung understanding, love, care para sa ating mga minamahal sa buhay sa mga susunod pang maraming taon. Yan. Pero ako, hindi na ako pwede mag-extend kasi uuwi na ako. May pamilya din ako. Yes friend, 3 oras na bibi tayo ng ating pinagsamahan. Nakapiling niyo po ang DJ na mabilis bumayo, ang dila sa mikropono. Ako po ang bibi niyo sa radyo. Ako po si DJ B-Boy, B-Boy, Bibo. Magkasama at magkarinigan tayong muli bukas araw ng Sabado 2pm to 6pm para sa ating programang Stick to One, mga kantang OPM hatid sa inyo ng 101.1 Yes FM. Solid. Good night, bibi. Mwah, mwah.